Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At habang ang karamihan sa atin ay nasa loob pa rin ng ating mga tahanan dahil hindi pa naman totally na malaya tayong gumalaw, dalangin ko na ilayo tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan, lalo na sa badya ng COVID-19. Maging ligtas tayong lahat mga kaagapay sa tulong at proteksyon ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto ko lang batiin ang aking mga inaanak na aking ikinasal noong nakaraang Sabado na sina Emmanuel and Queen Esther Zacarias. Congratulations sa inyo mga anak. Ganon din binabati din natin ang kanilang mga magulang, ang ating mga kamanggagawa na sina Pastor Robert at Pastora Beth Namol. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng kalagayan natin ngayon mga kaagapay, magpatuloy pa rin tayong magtiwala sa Panginoon. At bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo ito kaagapay. Minamahal from Papuri 22. Pag-ibig niya sa'yo'y inialay, di matutularan ni numan kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal
minamahal ka niya. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Lubrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Sa gabing ito kaagapay ay ating ipagpapatuloy ang ating tinatalakay na paksa tungkol sa ating temang Complete Satisfaction in Christ. Noong nakaraang Sabado, tinalakay natin ang unang bahagi. Ngayon naman ay tatalakay natin ang ikalawang bahagi. Now, balikan lang natin yung nasa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 10, MSG. Whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful. Snub evil and cultivate good. Run after peace for all your worth. Run after peace for all your worth. The thing is, Jesus said, I already gave you peace. Kukunin mo na lang. Run and get it for your life. Ang kailangan lang talaga nating gawin ay baguhin ang takbo ng ating pag-iisip. Okay, ang stress ay ito. Sinasabi ng Panginoon kung paano kanya pinalaya mula sa stress. In Deuteronomy chapter 28, balikan lang natin kaagapay yung tinalakay natin noong karaang Sabado tungkol sa kakaibang stress. Deuteronomy chapter 28 verses 63 to 67, MSG version. And this is how things will end up. Just as God once enjoyed you, took pleasure in making life good for you, giving you many children, so God will enjoy getting rid of you, clearing you off the earth. He'll weed you out of the very soil that you are entering into possess. He'll scatter you to the four winds from one end of the earth to the other. You will worship all kinds of other gods, gods neither you nor your parents ever heard of. Wood and stone, no gods. But you won't find a home there. You'll not be able to settle down. God will give you a restless heart, longing eyes, a homesick soul. You will live in constant jeopardy, terrified of every shadow, never knowing what you will meet around the next corner. In the morning, you will say, I wish it were evening. In the evening, you will say, I wish it were morning. Afraid, terrorized at what's coming next. Afraid of the unknown because of the sights you've witnessed. Tingnan natin yung sinabi ditong you will not be able to settle down. Parang tila bagang napakahirap po ito Alam nyo, maraming mga tao kahit nakaupo galaw ng galaw, hindi mapakali. Ang sabi pa rito sa binasa nating talata, restless heart. May asawa na, tingin pa rin ang tingin sa iba. May kasintahan na, naliligaw pa rin sa iba. Meron ka ng bagong gamit, nakatingin ka pa sa gamit ng iba. Ang sabi, terrified on every shadow. Para itong sumpa sapagkat lahat kinatatakutan mo. Ang sabi pa, fearful. Alam nyo, ang daming tao na mobilize ng kanilang takot. Minsan nga ganito ang sinasabi ng ilan. Ayaw kong mag-exam, baka babagsak ako. Ayaw kong magnegosyo, baka malugi. Ayaw kong mag-apply ng trabaho, baka hindi ako matanggap. Fearful. Ano pang sabi? In the morning, I wish it were evening. In the evening, I wish it were morning. Kawawa naman ang buhay ng taong ito. Puro stress. Parang ganito. Nung katapusan, sana kinsenas na. Nung kinsenas, sana katapusan na. Kapag nasa bahay at naglalambing yung mga anak, yung utak nasa trabaho. Pero kapag nasa trabaho naman, namimiss yung pamilya.
That's restlessness. You cannot even enjoy the moment. Kaagapay, suggestion lang. Kapag nasa work ka, focus on your work. Kapag nasa bahay ka at kasama mo ang family mo, focus on your family. Lahat may kanya-kanyang oras dapat para ma-enjoy mo ang bawat moment ng buhay mo. Ang madalas mangyari, hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Why? The idea of the enemy is not to let you experience a satisfied life, a complete satisfaction. Kapag nandun ka sa isang occasion or party, please be there. Enjoy the occasion. Minsan pupunta ka sa outing, may dala-dala kang laptop, nagtatrabaho ka. Hindi mo na enjoy ang buhay. Ang tawag dito, pinaglabo-labong buhay. At hindi na nakapagtataka, napakadaming na-stress na tao. This is our challenge. No wonder many of us, we have a restless heart. You know why? Because you can't enjoy the moment. At nauso ang Facebook. Ito umamin tayo dito mga kagapay. Bago kumain, hindi makakalimutang picturean muna bago ipag-pray ang pagkain. Tama? Selfie o groupie muna. At ang nakalagay, ATM, having lunch at our home. Ang idea natin, dahil sa libu-libong mga friends natin sa Facebook na kailangan nilang makita ang mga ginagawa natin. Malamang sa isip-isip ng iba, pakialamanan mo na ang lahat. Huwag lang ang Facebook ko. Buhay ko to. I'm not against Facebook or social media. I have also my own account. Pero mayroon lang tayong konting itatama kaagapay. Ito observation ko lang ito. Alam nyo, pag may outing tayo, hindi na natin ma-enjoy yung outing. Alam nyo kung bakit? Dahil sa picturean na walang katapusan. Tignan nyo to mga simpleng halimbawa lang po ito. Sa Facebook, noong wala pang pandemic, kapag namamasyal, lalo na sa amusement park, resort, or any beautiful places, kapag nag-group picture, tignan nyo mga itsura madalas ng mga bata. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ng may hawak ng camera, one more jump shot. Yung mga bata, lukot na ang muka. Why? Hindi na nila ma-enjoy yung moment. Gusto na nilang magtatatakbo, mag-rides o mag-swimming. Pati mga senior citizen, jump shot. Kaya tuloy, hindi na makaikot sa parkway. Napagod na sa kadya-jump shot. That's because your concern is about your friends na gusto mong makita at i-like ang mga post mo sa social media. Ito pa ang matindi. Kapag nakuhanan yung isang view, lahat ng view kukunan. Listen, walang masama sa pagpo-post. Pero ang problema, lahat kukunan, dala-dalawa ang hawak na monopod, kabilahan, lahat may view, sa kabila wacky, sa kabila serious, sa kabila jump shot, nakakapagod na buhay. Hindi ko sinasabing itapon na natin ang mga bagay na ito. What I am saying is, enjoy. Just take care of your peace. Kagapay, ang salitang stress ay ito. It is a French word as stress. E-S-T-R-E-S-S. The origin or real meaning is strict and narrow. Strict plus narrow equals stress comes in. Tama? Pag narrow na lang, ibig sabihin pwedeng konti na lang yung pera, stress ka na. Pag ang deadline bukas, stress ka na. Dagdagan mo pa ng fear. Fear plus stress. Yan ay sasabog na. Magugulat ka, bigla na lang nagiinit at mga away. Ang sabi nga nila, bigla na lang sisigaw, hiwalay kung hiwalay. Ang mahirap, magagawa mo yung mga bagay na dati hindi mo kayang gawin. Mga bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. Why? Because stress is narrow and strict. Listen, the moment na nag-stricto ka sa sarili mo, may stress ka. Bakit? Kinakailangang ito lang. Please remove strict and narrowness. Minsan ganito ang eksena. Oops, boyfriend mo na ako, bawal ka nang makipag-chat at makipag-text sa iba.
Kaya na-stress Akala mo yung pimples mo ay dala ng love. Yun pala na-stress ka sa kaiisip sa girlfriend mo na baka may kachat siyang iba. Listen, kung talagang mahal ka niya, kahit sino pa ang makachat niyan, kahit mas gwapo pa siya sa'yo, kung hindi siya taksil at mahal ka niya, babalik at babalik din siya sa'yo. Now, kahit higpitan mo pa yan at magpaka-stress ka sa kanya, kung taksil talaga siya, mas mabuting maaga pa malaman mo na. Ito pa, a lot of things will not be accomplished. Hindi magagawa lahat. Kung may kaguluhan, ipag-pray nyo na lang muna. Maayos din yan. Huwag mong pabigatin ang sarili mo. Kawawa ka naman. Pag-aralan natin yung mga usa or deer. Alam mo ba kagapay na habang kumakain ang isang usa at nandun sa tabi niya yung leon, habang hindi pa tumatayo ang leon at hindi pa lumalapit sa kanya, okay lang sa usa. Mababa ang stress level nila. Ang mga usa ay hindi sila lagi na-stress kahit nakikita na nila yung leon. At kapag kumilos na yung leon at hahabulin na sila, doon lang sila tatakbo. Ngunit kapag nakakuha na yung leon ng kakainin niya, okay na ulit. Relax na ulit yung usa. Now, yung wisdom na yon, sana makuha natin. Alam mo kaagapay, marami sa atin, walang katuturan yung dahilan ng stress natin at hindi natin na manage. Ang madalas na nangyayari, wala pa nga, kinatatakutan na natin. Naku, kapag nawalan ako ng trabaho, magugutom ang pamilya ko. Kapag nalugi ang negosyo ko, mamamatay na kami sa gutom. Dahil sa lockdown na ito, mamamatay na kami sa gutom. Magugutom at mamamatay na kaagad ang nasa isip. Kapag wala pa yung problema, huwag ka munang ma-stress. Hindi pa nangyayari. Kinatatakutan mo na. Now, ito pa ang isang magandang ilustrasyon. Alam mo yung cheetah? Cheetah is the fastest land animal. According to research, cheetah can run at a speed of 120 km per hour in 9 seconds. Kaya niyang talunin yung Ferrari. Ganon siya kabilis. Now, the thing about cheetahs that we can learn from ay ganito. They have management system in their bodies. Kapag nagpapahinga ang cheetah, ang kanilang body temperature ay 37 degrees centigrade. Pero kapag hahabol na sila ng hayop na makakain, tataas ang kanilang body temperature into 42 degrees centigrade in a period of 5 seconds. Magpapump yung puso nila ng sobrang bilis para agad masupply yung blood sa muscles nila. Now, the thing about cheetahs, ito yung kanilang management system. Kailangan mahuli nila yung hinahabol nila in less than 60 seconds. You know why? 60% of cheetah's death is cardiac arrest. Sa sobrang gusto nilang mahuli yung hinahabol nila at tumagal sila sa paghahabol, nag-overheat yung katawan nila. Yung puso nila, sumasabog, cardiac arrest. Pero ito madaling natutunan ito ng mga cheetahs na kapag sa paghahabol niya nung mga ligaw na hayop sa kagubatan at tumatagal na ng 60 seconds, nag-give up na sila. Why? Alam niyang kapag nagpatuloy pa siya, yun ang ikamamatay niya. Now, ito ang nangyayari sa mga cheetah. In every 10 wild animals na huhuliin nila para kainin according to research, 4 lang ang successful nilang nahuhuli. Ibig sabihin, kaya niyang i-let go or i-give up yung 6 kapalit ng buhay niya para sa sarili niyang ikabubuti. Ngayon kaagapay, paano tayo matututo dito? May mga bagay na hinahabol tayo sa buhay natin, pero sa totoo lang, sa paghahabol natin, yun na rin yung ikinamamatay natin. Pwedeng sabihin mo sa akin ngayon, kaya ko kinuha yung kotse na yan para comfortable kami ng family ko kapag umaalis kami. Yes, kaagapay. Hindi ako against dyan. Masaya ako kapag ganyan ang nangyayari sa iyo. Pero naman, kung hindi ka na natutulog at nagpapahinga dahil sa pagbabayad sa sasakyan na yan, baka yan pa ang ikaka-stress mo.
Many times, maraming mga deals na hindi mo nakuklose. It's okay. Marami pang darating na deals. Alam nyo yung mga cheetah, kaya nilang i-let go yung 6 kasi bukas meron ulit. Nasanay kasi tayo sa paraan na gagawin ko ito, gagawin ko yan, hindi ako susuko. Na kahit pamilya at sarili mong kalusugan na ang nakataya, sige ka pa rin. Now, bibigyan ko kayo ng isang mukha ng salitang don't give up. Ang salitang don't give up ay napaka-positive na salita. Subalit sa gabing ito, mababago ang pananaw mo sa salitang don't give up. Kaagapay, kung hindi na kaya, i-give up mo na. Why? Mayroon pang darating na pagkakataon habang nabubuhay ka. Para sa mga kaagapay natin na bigo sa pag-ibig, hindi lang iisa ang lalaki sa mundo. Hindi lang iisa ang babae sa mundo. Most of the time, kinakaya mo ang lahat, makuha mo lang ang gusto mo, kahit buhay mo ang nakataya. Maaring sabihin mo sa akin, Pastor, sayang po kasi, kita din yon. Tama ka naman dyan, kaagapay, subalit kung yan naman ay ikapapahamak ng buhay mo, pag-isipan mo muna. Alam mo, kaagapay, yung kapahingaan at kapayapaan ay malaking pagpapalayan para sa atin. If you are restless and you think na wala nang paparating na blessing, mali ka, kaagapay. Alam mo kung bakit? Binayaran na ni Jesus lahat ng yan para sa'yo. Ito nakatutuwa. May mga kapatiran akong nakausap, nakabili sila ng sasakyan, bahay at lupa at iba pang mga properties. Subalit hindi sila nabigatan at na-stress. Hindi mo na kinakailangang mahirapan para makuha mo ang lahat ng yan. Alam mo, sa totoo lang, ang sabi ng Bible, the blessing of the Lord adds no sorrow to it. Kapag binigyan ka ng blessing at ito'y galing sa Panginoon, magiging payapa ka at mahihimbing dapat ang tulog mo. Hindi yung lalong nagiging miserable ang buhay mo. Kapag kaganon, sarili mo lang sikap yon. Okay, magtatapos tayo dito. Noah's name is originated from the Greek word Noach, means rest. Nakakatuwa, no? Noah's Ark or rest ark. That when you are inside the ark, all you have to do is to rest. Rest because Jesus is already in you. You are already in Christ. So, be rested. The Bible said, goodness and favor shall follow you all the days of your life. Follow you, hindi you will follow. Hindi sinabing goodness and favor you will follow all the days of your life. In fact, in the Hebrew connotation is, goodness and favor shall hunt you all the days of your life. The first mention of the word grace of Noah is in Genesis chapter 6, verse 8, King James Version. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Rest, find grace in the eyes of the Lord. Tama ka, agapay. May kapayapaan sa Panginoon. Naway isalig natin ang ating buhay sa Kanya. Lahat ng magagandang bagay na pinapangarap natin para sa ating buhay at para sa ating pamilya, ay yun din ang nais ng Panginoon na mangyari sa iyo. Subalit ang nais ng Panginoon ay isama mo siya sa pangarap mo, sapagkat hawak niya ang ating bukas. Ang Panginoon ang nagpapahintulot ng katuparan ng mga pangarap. Kaagapay, wala pang nabigong umasa sa Diyos. At yan nagtatapos, kaagapay, ang ating tinatalakay patungkol sa paksang complete satisfaction in Christ. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7 to 7:30 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0917-430-4355. 0917-430-4355. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam.
Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.